Ang mga aswang. Hoy, tara na. Sinong tinititigan mo dyan? Hindi ka ba buntis, Ineng? Hindi naman po. Magpapiti ka, baka buntis ka. Hoy, aswang ka. Kung nandito ka para manakot sa akin, wag ngayon. Wag na lang dahil galit ako. Lola, umuwi ka na. Ako nang magbabantay sa mga baboy kong alaga. Mapagpalang araw po sa lahat. Itago niyo na lang ako sa pangalang alias Firefly. Naniniwala ba kayong nagsisimba rin ang mga aswang? Yes, tama. Totoo po. Nagsisimba rin sila. Taong 2007, buntis ako dito, hindi ako naniniwala sa aswang at kung ano-ano pang beliefs ng kababalaghan na iyan. Not until naranasan ko mismo. Sa loob ng simbahan, kasi tapos na ang misa noon, nagtataka ako merong matanda sa unahan na nakatitig sa akin. Sa umpisa ay iniiwasan ko siya. Tumitingin pa nga ako noon sa likuran baka kako may tinitignan siyang iba kaso ako talaga tinititigan niya. Noong tinitigan ko rin siya sa mata kasi parang natuon sa kanya ang aking atensyon noon sa di ko alam na dahilan. Hindi ko na maalis-alis ang aking mata sa pagkatitig sa kanya. Ang aking tiyan, ramdam kong bigla na lamang gumagalaw. Malakas parang tumatalon ang bata sa loob. Hindi ko na malayan na hypnotize na pala ako ng matandang iyon sa loob mismo ng simbahan. Ayon, nakatitig lang din ako sa kanya na parang wala sa sarili. Naiwan na ako noon ng aking mga kasama. Tumayo na pala sila at naglakad palabas. At dahil nakita nila akong nakaupo pa rin na may tinititigan sa unahan, bumalik si Jelly at tinapik niya ako. Sabi niya, "Hoy, tara na. Sinong tinititigan mo dyan?" Ayon sa kanila, kanina pa umano silang nagsasalita na tara na, alis na. Ngunit hindi ko talaga narinig ang mga boses nila. Parang tulog ang aking utak at nakatitig lang ang mata sa matanda. Kung hindi pa ako tinapik, hindi ko talaga sila maririnig. Parang nagising ako noon sa tapik ng aking kaibigan. Habang naglalakad kami sa labas, tinatanong nila ako kung okay lang ba kasi parang wala raw talaga ako sa aking sarili. Sagot ko sa kanila, okay lang naman. Nakatitigan ko lang yung matanda saglit sa unahan. Anong saglit? Tanong pa ni Jelly. Kanina ka pang nakatulala lang doon eh. Ha? Parang saglit lang naman yun. Hindi nga. Kanina ka pang nakatitig doon sa matanda. Sagot nilang dalawa. Napalingon ako noon. Nakita kong nakabuntot sa amin ang matanda na yon na nakatitig pa rin sa akin. Sabi ko sa kanila, nasa likod siya nakasunod. Pabulong na wika ko sa aking mga kaibigan. Nahalata siguro ng matanda kasi tumingin kaming tatlo sa kanya kaya umiwas na siya noon sa pagtitig at pagbuntot sa amin. Magmula noon, inaaswang na po ako kuya sa bahay namin tuwing gabi. Hindi ko makakalimutan ng isang pangyayari. Isang beses noon, ihing-ihi ako 11:11 ng gabi at ang CR namin ay nasa loob lang naman ng bahay. May CR din sa labas. Habang ako'y nakaupo sa anidoro, bigla na lang kinalmot yung maliit na bintana. Nakasalamin naman yun, pero buti na lang sarado. Kitang-kita ko po ang ulo at mata ng aswang na sumilip sa akin. Grabe ang trauma ko noon. Sigaw ako ng sigaw at ang tagal pa bago nagising ng aking mister. Maitim at mabalahibo ang mukha na may mga matang mapupula, mahahaba ang pangil. Lalabas pa sana ang aking asawa noon kaso pinigilan ko siya dahil baka kako mapahamak siya sa labas.
Ang ginawa po namin ay naglagay kami ng mga asin sa bintana at mga pintuan ng bahay lalo na sa kwarto. Pagkatapos, sabay kaming nagdasal ng mister ko. Nawala ang aswang. Narinig namin. Nagwakwak ito sa unahan hanggang sa maglaho dahil pasigaw na yung pagkahuni niya. Nalaman ko na lang kuya sa huli. Hindi niya ako tinantanan. Nakasubaybay pa rin siya sa galaw ko at lagi niya po akong binubuntutan. And sad to say, nakunan po ako. Ang mali ko lang, naging kampante ako masyado noon dahil akala ko po linubayan na ako ng aswang na iyon. Dahil hindi ko na siya naririnig na bumibisita sa akin tuwing gabi. Yun pala, naghahanap lang ng tamang tiyempo. Simula noon, naniniwala na po ako sa aswang. Dati maliit pa lang kami. May mga kwento ang nanay ko sa amin, hindi kami naniniwala eh. Pero noong ako na po mismo ang makaranas kuya at makakita, nagbago po ang aking paniniwala. Hindi biro, hindi kwento kundi totoo po ang mga aswang. Taong 2009, nagdadalang tao ako pero hindi ko pa alam. This time, may mga kapitbahay na kami na medyo malapit sa aming bahay. Buwan ng Disyembre, nag-Christmas party ang mister ko so mag-isa lang po ako sa bahay namin. Pagsapit ng gabi, mga alas 8 pasado may kumakatok po sa aming pintuan. Nasa unang pag-aakala ko po ay kapitbahay lang. Ngunit nung tinatanong ko po ito, hindi sumasagot so hindi ko binuksan kasi ang alas 8 ng gabi dati natutulog na ang mga tao eh. Kinabahan ako nung kumatok ito. Bali 2 beses po siyang kumatok. So ang ginawa ko, sinisilip ko siya sa siwang ng bintana pero wala akong makita. Walang tao. Ang ikinatatakot ko pa noon, hindi sa aswang kundi baka masamang tao na gustong pumasok sa bahay namin. Baka minamanmanan ako, nalaman na wala ang mister ko kaya baka nagpaplano ng masama. Yun talaga ang nasa utak ko noon, hindi aswang kasi nga, hindi ko naman alam na buntis na pala ako noon. Sinicure ko ang lock ng pintuan. Natatakot ako pero nagpakatatag na lamang pagkatapos ay nagdasal at natulog. Pero yung aking cellphone, nakahanda na yun. Kung ano-ano man, sabi ko pa kung kakatok na naman ito, tatawag na ako ng tulong. Hindi naman na kumatok pa kaya ayun, nakatulog naman po ako. Kinabukasan, nashock ako sa kwento ng aming mga kapitbahay. Ayon sa isa, akala daw niya maraming tao sa amin dahil maingay. Sagot ko naman, may kumakatok sa bahay namin kagabi pero hindi ko pinagbuksan gawa ng wala naman akong makitang tao kapag sisilip sa bintana at isa pa, hindi sumasagot. Nashock sila nang sabihin kong mag-isa lang ako. Sabi naman ni ate, kapitbahay namin, baka engkanto raw yung naririnig nila kasi nga maingay pero nag-iisa lang pala ako. Sagot ko naman, tao lang siguro baka magnanakaw. Ngunit ang pinaka nakakapangilabot, yung isang matandang kapitbahay naming matanda na lumapit sa amin tapos kinuwento yung kanyang nakita. Ayon sa kanya, nagpapaapoy siya sa dapog nila kasi nagpapakulo ng tubig dahil security guard ang kanyang asawa. Pagtingin niya sa bahay namin, dahil hindi naman ako nagpapatay ng ilaw sa likod, may nakita siyang aswang sa bintana ng kwarto namin ni mister. Nakakapit ito sa grills ng bintana, pumapagaspas daw ang pakpak nitong malawak kaya napatakbo siya papasok sa bahay nila. Sinabi niya sa mister ang nangyari. Paglabas nila, wala na raw yung aswang. At ayon pa sa kanya, tumanda na lang daw siya sa mundo. Akala niya noon, hindi totoo ang mga aswang. Unang beses daw sa tanang buhay niya na makakita ng tunay na aswang.
Talagang kinilabutan ako sa sinabi niyang nakakapit ito sa bintana kasi yung bintana na yon nandoon din yung aming higaan. Ito siguro yung oras kung kailan narinig kong parang may nasagi sa alambre sa likod ng bahay namin, yung sampayan. Kaya pala sabi ko sa kanila, maalinsangan ang pakiramdam ko kagabi. Hindi ka ba buntis, Ineng? Hindi naman po. Magpapiti ka, baka buntis ka. So agad ko po iyong ginawa. Ayun, positive. Buntis nga pala talaga ako. Pag-uwi namin sa bahay, hindi ko inasahan na mangyayari ito. Mga 7:00 pasado ng gabi, nagpapainit po ako kuya ng tubig sa dapog. Isang kaldero iyon para sa termo upang ma-sterilize bunsod ng bagong bili namin. Ang mister ko sa pagod ay nakaidlip sa kwarto. Nung kumukulo na ang tubig, hinanap ko ngayon ang bagong termo. Naiwan ko pala sa sala. Maya-maya lang ay nagpatay-sindi ang ilaw sa kusina hanggang sa napundi. Hinakwat ko na lang ang kaldero dahil sa sala ko na lang gawin yung pag-sterilize. Nagtataka ako kuya dahil yung kurtina sa bintana ng sala gumagalaw na parang hinahangin. Hindi naman siya malakas pero nakakapagtaka gawa ng ang katabing kurtina ay hindi naman gumagalaw. Magkatabi lang yun Kung hahangin dapat sabay sila. Nang mga 1 dipa na lang ako sa bintana, nahawi konti yung kurtina at nakita ko ang aswang sa labas, nakakapit sa grills. Ilang segundo rin akong nanigas. Akala ko sa pelikula lang ang mga aswang ngunit totoo talaga sila. Tamang-tama. May hawak akong kalderong may kumukulong tubig. Sa sobrang takot at pagkagulat ko po nun Kuya SMCE, naihagis ko ito sa bintana. Buong kaldero po ang naitapon ko. Sabay takbo sa kwarto at sigaw ako ng sigaw habang umiiyak. Maniwala po kayo o hindi, ang aswang ay naligo sa kumukulong tubig. As in, diretso po sa mukha niya. Kahit ako'y umiiyak at sumisigaw nun, dinig na dinig ko ang pagkaripas niya ng takbo at yung boses sa unahan na nagsasabing, "Huh, huh." Halatang nasaktan, naligo sa kumukulong tubig at parang boses na matandang babae. Sa lakas naman po ng aking pagkasigaw nun kuya, pati mga kapitbahay namin ay napasugod sa amin. Ayon, inuwento ko sa kanila ang nangyari. Sabi ng matanda, buti nga sa aswang nakatikim siya ng kumukulong tubig. Minsan kapag naaalala ko ang pangyayaring iyon, matatakot ako na matatawa sa ginawa ko. Magmula noon, hindi na talaga bumalik ang aswang. Ako na may iniingatan ko na talaga ang aking pagdadalang tao. Lumapit kami noon sa kilalang babaylan. Binigyan ako ng mga pangontra sa katawan, pati na sa bahay namin. Nagsuot na rin ako ng itim na damit at pajama para hindi makita ng aswang. Sa awa naman po ng Diyos, hindi na talaga bumalik at nagparamdam. Naipanganak ko po ang aking baby nang walang naging aberya o problema. Good day po, Sir Alex. Call me Claire. Naka-experience po ako ng aswang sa Mindanao pa kami nakatira. Hindi ko makakalimutan simula nung nagdadalang tao ako, binibisita po ako ng aswang tuwing 12:00 ng gabi. Minsan maaga-aga pa. Tinitsyempo niya na tulog na ang mister ko, saka ito magpaparamdam sa akin. Siguro mister ko lang ang binabantayan niya, hinihintay na makatulog bago magparamdam. Meron pang isang beses noon, kinakalmot niya ang dingding kung saan ako nakatapat. Kahit anong gising ko sa aking mister, ay hindi po talaga nagigising at nananakit pa ang aking tiyan kaya ang ginawa ko na lang,
Binuhusan ko ng konting langis ang dingding tapos nagdurog ng bawang. Nawala naman at nawala rin ang pananakit ng tiyan. Simula noon, kapag madilim na ang kapaligiran sa aming lugar, nagpapahid na ako ng langis para hindi maamoy ng aswang. Sabi ko pa dati sa aking tiyahing nagkukwento, wakwak lang yan. Ngunit noong ako na ang nagdadalang tao at nakaramdam ng presensya ng mga aswang, natakot din po talaga ako. Iba pala ang pakiramdam kapag mananayo ang lahat ng balahibo sa iyong katawan. Isang pagkakataon, nakatulog agad ang mister ko. Ako kanina pang palimbag-limbag, hindi man lang dinalaw ng antok. Maya-maya lang noon, grabe ang wakwak. Agresibong paikot-ikot sa bahay namin at hindi nagtagal. Dumapo siya sa bubungan. Yanig ang bahay naming maliit dahil parang tao ang nakapatong sa taas. Kahit anong gising ko sa aking asawa, hindi siya nagigising, hilik lang ang kanyang sinasagot. Grabe ang takot ko noon, lalo na nang marinig ko ang mahinang huni nito sa bubong. Ngunit epektibo po ang magdasal. Swear to God. Yun ang ginawa ko sa isip lang. Pagkatapos ay umalis ang aswang, ramdam ko ang pagtalo nito. Lumipad siya dahil wala po akong narinig na may bumagsak sa lupa. Kinabukasan nun, sabi ng kapitbahay may aswang daw sa bubong namin. Simula nun, maingat na po kami. Naniniwala na ako, totoo ang mga aswang. Ito naman po ay real experience ng aking nanay. Isang beses, 12:00 ng gabi, nagbabantay siya noon ng mga alaga nilang baboy dahil nanganak ito. Yung tangkal po ng baboy ay distansya sa bahay. Nakapwesto ito sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Habang binabantayan niya raw iyon, grabe ang aswang at ikit noon. Ang iingay daw, paikot-ikot sa babuyan namin. Sabi ni mama, nababanguhan rin sila sa mga baby ng baboy. Pero sa kadahilanang galit ang nanay ko noon buhat ng nag-away sila ni tatay na hindi umuwi ng gabi na yon. Sobra ang inis niya sapagkat wala siyang kasamang magbantay. Wala pa kasi kaming mga anak niya noon, isa pa lang yung panganay. Hindi siya natakot sa aswang. Nadagdagan pa na sobrang antok na niya noon kaya ang ginawa niya ay sinigawan niya ito at sinabing, "Hoy aswang ka, kung nandito ka para manakot sa akin, wag ngayon, wag na lang dahil galit ako. Baka mamaya ikaw ang kainin ko. Mabuti pang bumaba ka na lang dyan at ikaw naman magbantay dito sa baboy. Ang dami pa naman ng anak para ikaibigan tayo." Pagkasabi niya raw po ng ganun, tumigil ang kikik at aswang sa kakahuni. Tapos, wala pang 1 minuto ay may kumalabog sa ibabaw ng mangga. Doon palang nakaramdam ng gulat at takot si nanay. Kasi pagtingin niya raw sa ibabaw, may nakakapit sa sanga na korting taong may pakpak. Kaya napakaripas siya ng takbo ng wala sa oras. Walang salita-salita, walang lingon-lingon, basta takbo lang at medyo payuko yung takbo niya. Pabalik sa bahay at sinarado ang mga pintuan at bintana. Imbis na nagalit daw siya kay tatay, nahimasmasan at ang galit niya po ay napalitan ng takot. Dasal siya ng dasal na sana dumating na si tatay at sana hindi lumapit ang aswang sa bahay. Maya-maya ay narinig niyang nag-iingay ang inahing baboy na parang nagsasalita. Ganon kasi yung baboy na yon ayon kay nanay, parang nagsasalita kapag may taong nasa malapit. So, sinilip niya ngayon sa bintana. Maniwala po kayo o hindi, may matandang babaeng walang tsinelas na nakatayo sa tabi ng kulungan nagbabantay sa baboy. Paikot-ikot daw ito
Tapos babalik na naman sa pwesto niya at tinitignan yung baboy na kakapanganak pa lang. Nakasuot ito ng kulay brown na damit na marumi, puro putik. Nanginginig daw ang katawan niya sa takot dahil ang matanda na yun ay ang aswang daw na kanyang sinigawan na magbantay sa mga alagang baboy. Tinutuon nito ang sinabi niya na siya naman ang magbantay. Ang ginawa ni nanay, baka pag-initan daw siya ng aswang na iyon. Nagsalita siya ng malakas o yung pasigaw po at sinabing, "Lola, umuwi ka na. Ako nang magbabantay sa mga baboy kong alaga. Nandito na rin ang asawa ko. Salamat sa iyo ha." Habang nanginginig ang boses, lumingon daw ang matanda sa bintana na kahit distansya ang aming kulungan ay kitang-kita niya ang mga mata nitong nagbabaga sa pula. Pagkatapos noon, dahan-dahan na umalis papunta sa damuhang bahagi o doon sa likod na hindi abot ng ilaw hanggang sa mawala. Sabi pa ni nanay, wala na siyang pakialam sa mga baboy noon. Grabe daw yung takot niya. Ang ginawa ni nanay noon dahil sa hindi siya makatulog, nagdasal siya ng 3 ama namin, 3 aba Ginoong Maria at yung sumasampalataya. Hindi nagtagal, gumaan yung pakiramdam niya at nakatulog na si nanay. Sa lahat ng kababalaghang kanyang naranasan, yun ang pinakagrabe. Hindi niya sukat akalain, tutuhanin ng aswang ang kanyang sinabi. Kaya pala laging sinasabi ng aking mga magulang, kapag makarinig tayo ng mga huni ng aswang sa paligid, mabuti pang tumahimik na lang. Huwag ka na lang magsalita, huwag magbiro baka kapag balikan ka at tutuhanin ng aswang ang iyong sinabi, baka hindi mo kaya. At ngayon ay madako naman po tayo sa ating mga members sa channel. Nagpapasalamat pala ako kay Ma'am Cynthia Abellanosa na nag-message lang para maghatid ng blessings. Thank you po ma'am. More blessings po sa inyong family. Isasali ka po namin sa aming prayers lagi. At syempre sa mga silent listeners natin, mga members, ayan, thank you. At syempre sa ating mga members maraming salamat po sa inyo. Unang-una Anika Mishka, bagong member natin. Maraming salamat sa suporta ma'am Kay Kan G, ayan, 4 months member na. Kay Story Hacks of Thoughts K37, kay String Bolen na isang super idol. Thank you po ma'am. Kay Jim Samilia 33, kay Jaber Amindato 4 months, kay Susana Dor 9 months, kay Johnny Zel Alviola 29 months member na. Kay Cheng's Channel 18 months. Kay Samantha Cruz na 9 months member na, super idol. Ayan, thank you po ma'am. Kay Luis Elmido 28 months member na. Kay Jeffrey Bunyad na 27 months member. Rose Kim na 20 months. Mike 35 months. And last but not the least kay Madam Rosary Jayarante na 11 months member na. Again, taos puso po ang inyong narrator na nagpapasalamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta po sa akin. God bless po sa inyong lahat. At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo hong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot nakakasabik nating mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa mga suporta nyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.